video will show solutions of problems in integral calculus showing involving logarithms. So the formula that we're going to be studying here is the logarithm formula. Integral of du power u is equal to ln u plus c. A very simple formula. All you have to do, again, the same with other formula, with the power formula, situate that the derivative of the denominator is present in the numerator. Eksakto. Walang sobra, walang kulang. Now, of course, kung kulang lang ng constant, pwede natin i-balance yun. Okay? Or we're multiplying it by 1. So, number over number. So, ganun lang. All we have to do is to solve no problem. So, we have one example here. So, by the way, I'm using a book of Love and Rendell. Classic ito. Ang kaganda ng mga problem dito. So, ito rin ang gagamitin ko. So, yung example natin, napakasimple lang. X dx over 1 minus x squared. Of course, we cannot use the power formula kasi nga yung entire denominator dapat nasa taas yan, and will be pwede rin naman a negative 1, but the appropriate formula to be used here is the logarithm formula. Okay, so the form is the denominator is the function and the numerator is the derivative. So in here we choose, of course, this as u. Okay, so let us take the derivative of u. What is the derivative of this with respect? Okay, of 1 minus x squared. This is equal to negative 2x dx. Now, if we try to analyze the numerator, we only have x dx. We lack the number. Ano yung kulang natin? Ito, yung negative 2. Therefore, for this to be complete, dapat lagyan natin ng negative 2. Okay? But of course, writing a number inside the integrand is illegal. This will change the integrand, but we can avoid that by balancing this with a negative 2. Okay, ika nga, if you divide this negative 2 divided by negative 2, then it's equal to 1. Therefore, we are not changing any number multiplied by 1 is the number itself or function itself. So we are not changing anything because balance natin. So this conforms according to the formula na sabi doon. Pag ito daw yung integrand mo, ito lang yung solution. Magsusulat ka lang ng ln, tapos kukopyahin mo lang yung minus x squared. Of course, yung constant of integration. Tapos na, ang dali-dali, di ba? So dapat i-simplify lang yung understanding kasi wala naman dito tinatago, wala namang fancy. Okay, so yung iba kasi mayroong mga fancy solution. Ganun lang. Identify the denominator as the function and then check the numerator if it is the derivative of the denominator. Pag kulang lang ng number, supply it with that number and balance it with its reciprocal. Okay, so ganun lang. So let us take yung mga sample problem nito na dali-dali lang naman ito. So, number 3 ito. Sabi dito, x squared dx. Minsan kasi ang liliit ng printing details, hindi mo na mabasa.
x cubed plus 4. Of course, supposedly ito yung du mo, ito yung u. Okay? Parang ganun siya. I'm just illustrating, I'm writing this du over u, but in your solution, hindi mo na ito dapat isolve, ay lagay kasi nga yung ibang estudyante, eh nilalagay pa rin yan dyan. Paano lang, diretso na lang solution mo. So, yung u mo is x cube, okay? Yung u is x cube plus 4. Of course, yung derivative niya is 3x squared dx. So, if we are going to analyze our given integrand, ano yung kulang dyan? It is the number 3, di ba? Yung tatlo. So, lagyan natin ng 3 para kumpleto kasi nga kulang. But of course, i-balance natin ng 1/3 para 3 divided 2 equals to 1. Okay? So, na-conform na ito. Ang sabi doon, yung solution is ln. So, si copy lang yung denominator plus 6. Okay? Dito sa integral calculus, copy ka na ng copy, di ba? O yung mahilig mangopya, dito kayo mag-excel. So, saan pa ba? Ito. So, tayo. Integral of 2x minus 5 dx. Ito, pag medyo magaling na yung mata mo, mabilis mo to makikita yung solution niya. 5x plus 3. So, may minsan kasi dinadrag yung utak ng mga yung nagsosolve. Eh kung medyo ilalight lang yung pagtingin nyo sa problem, makikita nyo kagad na ang solution, di ba? Ito yung u, ano yung derivative? 2x minus 5, di ba? And nandun sa taas, 2x minus 5. So, nasa forma siya, di ba? So, solution ka agad, ln of x squared minus 5x plus 3 plus the constant of integration. Ang dali-dali, di ba? Solve ka agad. So, solve pa tayo ng maraming problems. Halimbawa, ito na ngayon. Yung number 7 ni quiz ko to para ma-zero na naman lahat. Ito yung trick dito. So, yung number 9. Dami nagtitrick dito na estudyante. Y dy. Di ba yung previous lesson natin ay power formula? Okay? Now, ito, nasa logarithm formula. Supposedly, kung susundin mo yung discussion, isosolve mo ito ng logarithm formula. Pero medyo pilyo itong si Lab and Rainwell, mga pilyo. Naglagay sila ng problem na hindi masosolve ng current na discussion. Ito ngayon, siyempre pag yung, di ba, kung ordinary kang estudyante, sabihin ito yung du, ito yung u. Yung u is 1 plus y squared to the 4th. Okay? So, kasi yung formula natin, entire denominator hindi yung pipili ka lang, talang lahat ng denominator, yun ang u mo para pumasa ka doon sa logarithm formula. So, what is the derivative of this? Power formula. We use the power formula. 1, bababa yung power, di ba? 1 plus y squared. We subtract 1 from the power. Then, this is 3 times the chain rule, the derivative of the function inside the parenthesis, which is 2y dy. Okay, ang haba ng derivative, diba? Pero pag chinik mo yung given integrand, y dy lang. Ito lang yung present. Pero ito, hindi yan. Na pwedeng lagyan ng function o variables na sa taas. Di ba sabi ko, pag
pag ang kulang lang ay number, pwede mo lagyan dyan, i-balance mo dito. But pag kulang ka na ng variable or expressions, ay hindi na pwede. Ibig sabihin yan, this is not solvable by logarithm formula. Okay? Logarithm formula. So, ano gagawin natin? Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo mahirap na pag hindi mo alam kung ano yung formula ang gagamitin mo. So ngayon, dalawa pa lang yung napag-aralan yung formula, di ba? Logarithm sa power formula. Therefore, alam naman nung author na, alam na niya yung power formula. So pwede natin isolve ito ng power formula, di ba? Ito itataas lang natin 1 plus y squared, so negative 4y dy. Ito na yung u natin ngayon, di ba? U and ito yung du. So let us check yung du kung tama ba, y squared. Yung du niya is 2y dy, di ba? So ito yung 2y dy. Anong kulang? O the number 2 lang, o 2. So this conforms with the power formula. Therefore, this is solvable by the power formula, not by logarithm formula. The present topic, di ba? Medyo pilyo yung author. Chine-check lang yung kung talagang naintindihan nyo yung present saka yung past lesson. Yan ang intention ng author. Nilalagyan niya ng singit yung mga pansingit yung mga problem. So, if this is the case, therefore yung solution niya, di ba? U n plus 1 over n plus 1. Therefore, ito na yung sagot niya, yung solution. This is 1/2 1 plus y squared. Negative 3, di ba? Negative 4 plus 1 is negative 2 divided by negative 3 plus the constant of integration. Or, kung i-write mo to, yung sabi ko, di ba, yung sa taas, gawin natin positive yung exponent. This is, pwede lagyan mo sa taas, this is 6. Then we have 1 plus y squared cube plus c. Ayun, yung iba, medyo nagpapasikat pa. Alam ba itong 1 plus y squared cube, ginaganon pa. Cube root of 1 plus y squared. Huwag nyo lang gawin yan. Tapos ang daming student na kinupya nangopya lang, imbes na cube root yung kanyan, yung pag-copy niya, ganun na. Cube na yung number, itong variable na to, tapos ganun na. Kumbaga sa yung dapat nandito yung 3, yung para sa cube root. Dito na yung nilagay. Mali na yun, di ba? Medyo nagpapasikat, kinupya lang, hindi alam yung kinupya, mali na. Dapat ito. Pero yung pagsulat niya, nung kinupya niya, akala niya, power yung 3, when in fact, it is a cube root symbol. Okay? So, kung magka-copy, talasan yung mga mata. Hindi yung magka-copy tapos mali. So next, daming ito, meron ditong bagong dapat may technique. Pag-aralan nyo yung mga technique, ha. Ito ngayon. Yan. Of course, may DV. Now, if we are going to analyze this, di ba, yung sa present topic natin is logarithm formula, yung entire denominator will be our V. Our u. So the derivative of this is 2v dv. Ano yung nasa numerator? V plus 3.
Okay? So, hindi pwede. Medyo, ano, may mali ako. Teka. 2 dB lang pala yung derivative niya. Okay? Yung derivative nito is 2, ano ba yan? The derivative of this is 0 while the derivative of b is dv. Now, the derivative is yung du, v plus b3. Yung totoong derivative is only dv. Subrado siya ng variable. Saka yung may constant pa, naka-plus. So, ibig sabihin niyan, you cannot solve this using yung formula du over u. Hindi pwede. Na kung power formula naman, mas lalong hindi. U in du. Pag itanas natin ito, ganyan yung lalabas niya. Negative 1, v plus 3. O yan. dv. O yan. Hindi na yan masosolve ng power formula. Okay, so anong solution natin yan? Ang ganda sana kung nasa classroom tayo para tinatakot ko kayo. So, di pwede siya sa logarithm. So, anong dapat? May operation naman. Anong operation naman ito? B plus 3 divided by B minus 1. Kung na-observe ninyo, halimbawa, ganito para na-observe ninyo, pag ito yung power dito, dapat sa taas, 1 yung power. Pag ito cube, sa taas, dapat 2 yung power. Yung isa lang yung diferensya, nagdi-diminish siya by 1, di ba? Kung 2 square ito, 1 ito. Kung cube ito, square ito. Kung to the fourth, yung cube yan. Ibig sabihin, para magamit mo yung logarithm formula, ang power dito sa baba, dapat mas mataas ng isa kaysa sa numerator. Okay, so with that, anong gagawin natin ngayon? Siyempre, ako rin ang sasagot, di ba? So, ang solution niyan is divide first. So, ang rule niyan, pag nakakita kayo ng integrand, na ang power ng numerator sa denominator ay pareho lang, kaya yung power ng numerator is greater than the power of the denominator, the power of numerator, the greatest power of numerator is greater than the power of denominator, perform first division. Okay? Perform division. So, alam niyo ba yung pag-divide ng polynomial o binomial by binomial, polynomial or binomial, so on? Dapat i-divide muna natin ito. So, dapat alam niyo mag-divide. Yung hindi pa alam, medyo i-demonstrate ko na lang ngayon, okay? Para doon sa hindi pa marunong kung nakalimutan. So, sa loob yung numerator, this is b minus 1. So, yung pag-divide, i-arrange mo, descending power. Pinamataas dito, ang pagpunta doon. Dito naman, yung divisor naman, ganun din. Descending power, yung pag-arrange. So, yung pinaka-highest power, in this case, pareho lang naman, B1, B1, yun ang una mong di-divide lang. So, in this case, this is V divided by B, which is equals to 1. Ito, yung pinaka-highest, yung pinaka-left side, yun ang di-divide mo lang dito. So, kung ano yung quotient, yun ang ilalagay mo dyan. So, 1 times B is B. 1 times negative 1 is negative 1. Okay? We subtract. So, pag sinubtract natin, lahat yan, magiging negative, magiging positive, diba? Parang ganun siya. So, B minus B, 0.
ito nga, positive na to ha, pag we change the sign, parang yun ang rule ng, di ba, sa elementary ba yun, sa high school? Change the sign of the subtrahend. Parang gano'n. So, 3 plus 1, this is now positive 4. So, kung ito na yung answer natin, okay? Yung answer natin will be 1 plus yung remainder. Paano natin sinusulat yung remainder, di ba? Itong difference divided by the divisor. So, plus 4 over v minus 1. So, ibig sabihin, we can rewrite this as 1 plus 4 over v minus 1 times dv. O, diba? Ang ganda din. Tapos, pag ito, i-apply na natin yung role sa integral. So, we distribute. So, pwede itong pag ganito, dv plus integral of 4 dv over v minus 1. Pwede naman diretso. Kung medyo master mo na, diretso mo na lang i-solve. Okay? So, for our purposes, kasi nga nag-discuss pa lang tayo, inisa-isa ko. Pero pag medyo marunong ko na, diretso mo na lang yan. Okay? So, what is the integral of dv? v. Okay, ito naman, lalabas yung 4. Dito siya, this is 4. dv over b minus 1. Ayan na. Integral of dv over b minus 1. Ito yung u. Anong derivative nito? dv. Di ba? Kumplito na yung ito. Kumplito na ito sa formula. Yung du over u. Therefore, ilagay mo na lang yung ln of v minus 1 plus c. Okay, let us take another problem. Itong problem natin para makapa-illustrate ako ng division, yung mahaba-habang division. Integral of v squared minus 1 dv over v squared plus 1. Ayan, medyo mahaba-haba yan, diba? So, pag tinignan natin, problema tayo. Ano ba yan? Anong klaseng integrand yan? Wala sa forma. So, pag ganyan, siguro ko yung gagawin nyo is ano ba yan? Siyempre, yung power, pag minultiply mo, b cube na siya, di ba? Pag ito, squared pa lang ito. So, hindi natin ito ma-solve ng diretso sa logarithm, hindi natin ma-solve ng power formula. Therefore, we have to make some modification of the integrand. So, sabi natin, i-multiply natin pa loob. So, we have now b cubed minus b squared. Ano ba yan? B cubed minus b times dv all over b squared plus 1. Ayan. So, nakita nyo. So, ito ngayon yung sinasabi ko. Pag ang power sa baba is equal or greater than the power of the denominator, the highest power of the denominator, then ano yung gagawin? Divide first. Perform division. Yun ang pinakauna. So, divide natin. So, we have now sa loob yung numerator, sa labas yung denominator. Okay? Yung divisor mo. So, again, sabi ko, arrange in descending order. So, ito, b cubed, 1. Okay, ito naman, b squared. Wala naman dito. Okay na yan. So, yung pinakauna, leftmost,
B cube, di ba? Isulat mo dyan, B cube. Ano yung leftmost ng divisor mo? B squared. B cube divided B squared is equal to B. Minus mo lang, 3 minus 2, di ba? Yun ang power yun, sa quotient. So, susulat mo na dito yung B. Okay? Ginagawa ko lang to kasi nga nagdi-discuss ako. Pero pag nagdi-divide yan, diretso na yan. So, siyempre, sabi ko nga sa inyo, dapat master nyo yung algebra. Dapat dito, hindi na ako nagdi-discuss dyan, pasikat. Papasikat na lang kayo niya, pagbilisan ng pag-divide, pag-multiply, di ba? Yung sa akin naman, yung formula, dali-dali lang yung integral calculus. Kasi susundo mo, integral of du over u is equals to ln u, di ba? Ganun na kadali. Pero yung ibang part ng solution, ayun na. Kasi nga, ang dami ng knowledge o rules na dapat sundin mo dyan. So, balik tayo dito. So multiply natin ito, di ba? Ito ngayon, yung highest power to highest power dito, i-divide natin. Yung leftmost lang, hindi mo na intindihin yung iba. So, B times B squared is B cubed. B times 1 is positive V. Okay? So, subtract. Pag subtract mo, lahat yan sinusubtract. So, this will change sign lahat and proceed to addition. Unlike sign, you subtract. Like sign, you add. Di ba yung mga rules, high school, or algebra. So, B cube minus B cube, 0. Negative B, ito magiging negative, di ba? So, like sign, therefore you add. Proceed to addition nga sa kanina. Okay, na mag-change magiging negative ito. So, this is negative 2b. So, kung analyze natin, pag ginawa natin remainder ito, ay isulat ko dito. So, minus 2b over b squared plus 1. Tingnan nyo. Yung highest power sa denominator is 2. The highest power in the numerator is 1. So, the power here is less than 1, the power here sa denominator. Therefore, you can use now logarithm. Pero pag sobra sa 1, hindi pwede. Kasi nga, this is the derivative, di ba? Pag diniderive natin yung variable, binabawasan lang natin ng isang unit, yung power. Okay, so this will do now. Kasi nga ito, ma-integrate natin using power formula. Ito naman using logarithm formula. So naghalo na yung power formula saka yung logarithm formula. Yun sinasabi ko kanina na in the past lesson na kailangan natin yung power formula kasi nga nagiging part na yung solution ng ibang problem. So let us rewrite now the integrand. This is now equal to, ito na ngayon yung isusulat mo instead of this one. Okay, so it is V minus 2V over V squared plus 1 dV. Okay, so let us have some space. Tingnan mo na. Ano ba yan? Oops. Sobra. Okay. So, isa-isa natin. So, we can rewrite this as V dV minus integral of, pag may constant ka, pwede mo nang ilabas ka agad para 2V dV over b squared plus 1. Ito naman, solvable ito ng power formula, di ba? 1 yung power na u in du. Okay? This is the formula lang. So, masosolve natin ng power formula. Ito naman, u dv. What is our u? B squared plus 1. What is our du? This is 2b
TV. Okay, so analyzing this one, kulang lang tayo ng uh, 2B. Pwede na ibalik na lang natin yung 2. Tama na. Meron na tayong 2. Pwede natin ibalik. Ano ba yan? Gamitin na lang natin ito. Okay. Yung 2. Nandiyan yung 2. So nasa format na siya, 'di ba? Kanina yung 2, ito to. 2V, 'di ba? 2V dV. Nandiyan na yan. So hindi na kailangan natin maglagay ng 2 kasi may 2 na nga. So nasa format na palang lahat. So we have to do now is to use the formula. So ito power formula, V 1 plus 1 squared divided by 2 minus ito naman ln of b squared plus 1 plus the constant of integration. Diba? Ang ganda ng problem. Okay, so yung solution natin. Let us take more. Punta naman tayo sa mga yung ibang problem. Trigonometry naman tayo. Trigonometric functions. Halimbawa, what is the integral of tangent x dx? Sabi mo, paano yan? Hindi ko alam. O, nasa formula na lang. Okay? Actually, may mga formula na. Pero dapat malaman na paano ba talaga yung integral ng tangent x dx. Pero sa basic formula na nasa book, wala naman yan, di ba? Kasi nga, nasusolve ito. Alam natin na yung tangent is what? Sin x over cosine x dx. Diba? Yan ang sabi ko. Alam mo yung trigonometry. So, pag ito yung u mo, ito yung du, di ba? So, ano yung u? Cosine x. What is du? Negative sin x. So, sabi ko, dapat master mo yung calculus. So, examining the numerator, ano kulang natin? We lack the negative 1, di ba? Number. So this is, we balance it with negative 1, so may positive 1, so we are not changing the equation. So nasa forma na siya, therefore, ito, tandaan nyo na, pag integral of tangent x, literal, baka ma-mid nyo, integral of tangent x, isulat nyo na lang, negative ln of cosine x plus 6. So yun yung answer nyo. Di ba ang dali-dali lang ng solution? Siyempre, yung ibang problem, integral of cotangent, mas madali yung cotangent, diba? Cotangent theta d theta. Ano yung cotangent? Cosine over sine. Mas madali ito, diba? Bahala lang kayo. Answeran ko na lang. ln of sine theta plus c. This is u. Derivative is cosine theta d theta. Nasa forma di ln sine theta. Dali-dali lang. Diba? Pa. So, yung iba parang ano lang, bibilisan ko lang pag-solve. Halimbawa, cosine beta d beta over 2 plus sine beta. Nako, pag medyo mabilis na yung utak mo, the entire denominator is 2 plus sine b theta. Alam natin na the derivative of this is 0, while this one, the derivative is cosine beta d beta. Oh. So, nasa format na siya. Answer ka kaagad niyan. ln of 2 plus
sine of beta plus C. Di ba? Ang dali-dali, diretso kagad. Pag master mo yung differential calculus, yung pinagdaanan nyo pa lang, pag alam nyo yan, yan, isolve mo kagad yung DU. Pag yan yung DU, ay diretso kagad. Isulat mo yung dalawang liter na ln, tapos kopyahin mo lang yung denominator, yung answer na yun. O yung iba, loan. In-explain ko naman kung ayaw ko ng loan, parang si Marlon, diba? Kasi nga, walang O. So, anong basa nyo ng ganyan? Loan. O wala. Ano ba? Anong basa mo nito? RT. Babasahin mo ba ng RAT? O hindi, di ba? Basahin mo yan ng RT kasi walang O. Ito naman, LN. So, babasahin mo ba ito ng loan? Walang O. Di ba? LN. Okay, so, bayanan natin yan. Kasi daming estudyante, loan yung dumaan sa ibang teacher, loan yung basa nila niyan. Yung iba, ito naman, halos kapareho din ito. Secant theta, tangent theta, d theta to, para pareho lang. 2 secant theta plus 3. Ito. Alam natin na the derivative of secant u. Anong derivative nito? Sec u plus tan u, di ba? Calculus. Derivative of secant u is sec u tan u. So, not, ano ba yan? Walang positive sign. Okay, so, sec u tan u, derivative of this. So, pag ito yung u mo, pag na-analyze mo yung numerator, yan, no? Kulang ka lang ng ito, number 2. Of course, the derivative of this is yung secant theta is secant theta tangent theta d theta. Pero may 2 ka dito nakamultiply, therefore, kulang tayo ng 2. So, yan. Therefore, 1/2 ln of, copy lahat yan. 2 secant theta plus 3 plus 0. Na-appear na ang haba ng answer, pero actually, kinopya lang natin yung denominator, diba? Wala tayong ginawa. Ginawa lang natin yung dinagdag natin yung 2 saka yung 1/2. Tapos yun na. Yung answer niya, kinopya lang natin yung denominator. Okay. Okay, let us solve this. Round tayo sa mga different transcendental function. So ito naman involving EU. Remember that derivative of EU is just you copy EU times the derivative of the exponent. So exponential function. Okay, so gano'n lang. So ito yung U natin, ito yung DU. So check natin. U is equal to 4 plus e to the 2x. Derivative is, this is 0. Ito naman, e 2x, diba? Copy muna, times the derivative of the exponent, which is 2 dx. Therefore, this is 2e 2x dx. Analyzing the integrand, ano yung kulang? So, number 2 lang. So, 1/2. Therefore, yung answer dito is 1/2 ln of 4 plus e to the 2x plus c. So, ganun lang. Okay? So, let us take ito naman. Ito, akala mo, ang hirap-hirap nito. Pero, tandaan nyo lang ito. Yung derivative ng EU is EU du, di ba? So, again, kasi logarithm tayo, we take this as u, ito yung du. Okay? So, ano yung u? E2x minus e minus 2x. So, du. So, we derive this separately. This is
Kaya diretso na lang itong constant na ito nandito yan. 2e, 2x dx minus ito naman negative 2e negative 2x dx, diba? So, this becomes, factor out natin yung 2 e 2x, negative negative, we have plus e negative 2x, factor out natin yung dx. So, tingnan natin yung taas. Okay, ito. e2x, e minus 2x, e2x, e minus 2x, dx nandyan. Kulang lang ng number 2, therefore lagyan natin ng number 2, balance it with an half. So nasa format na siya, therefore LNAB, i-copy mo lang yung denominator. 2x minus e negative 2x plus c. Okay? So meron ditong problem na medyo maganda siya. Iba yung approach niya. So, solve natin last for this video. May video pa naman tayo sa iba. Ito. Okay, so, yan. Now, if you're going to analyze this, tingnan nyo. Of course, may solution na to. Pag ito yung u, derivative of this, ang udb plus bdu, ang haba na yan, x plus the derivative of this, 2x. Minus 1 plus x squared, the derivative of this is 1, o dx. So, ang haba ng derivative niya, pero yung sa taas, na nandyan, is only dx. Pag tinas naman natin ito, pwede x negative 1, tapos ito may negative 1, anong silbi niyan? We cannot multiply dx inside because this is negative 1. Okay, so kung itaas na sa power formula, fails, logarithm formula fails, so ang solution niyan is mag-isip ka. How this will conform with the formula. So, yung sinasabi ko, yun ang mahirap sa integral kasi pag wala sa forma, dapat gawan mo ng paraan. Now, ganito mag-isip tayo ng paraan paano mapupunta sa taas. Meron tayong derivative sa taas, tapos nandito yung sa baba yung function. Pag dinerive natin, yun ang gagawa sa logarithm formula. Paano ba yan? So, halimbawa, maglagay ako sa taas ng okay, let us take this problem. Ang ganda ng problem na to kasi nga ang hirap i-solve kasi wala sa forma, parang wala kang magagawa. Naiiba siya sa yung mga ibang problem kasi meron kang pwedeng gawin na parang nakikita, pero ito hindi nakikita yung gagawin mo. So, pag-analyze natin, pag ito yung u mo, ito yung du, ang haba ng derivative nito, di ba? You use the product formula x times the derivative of this times the derivative of this. Okay, udb plus bdu. Ang haba niya, wala sa taas. Nandun sa taas, dx lang. Na paano natin solve to? Using power formula. Power formula, hindi rin pwede. So, dapat may gawin tayo to reduce this into formula. Any formula, yung basic formula natin. So, tingnan natin, paano ba natin magkakaroon sa taas? So, siyempre may 1 dito, di ba? Dito, may 1 yan.
Ano ba, dagdagan ko to ng x squared. Illegal yan kasi nagdagdag tayo, hindi pwede. Pero tingnan nyo, ito 1 plus x squared saka 1 plus x squared, pwedeng mag-cancel yan, di ba? Pero of course, illegal yan. Pero pag binawasan ko ng the same value, the same variable, anong mangyayari? So parang 1 din yan. So we did not change anything. Pero kung i-group ko ito ngayon, tapos i-apply ko yung ganito, di ba, yung 1 half plus 3 half, pag nag-add tayo, we copy yung the same denominator, tapos i-add natin yung sa taas. So ito ngayon, ito yung form dito, pwede natin i-separate ba sa plus or minus, basta yung denominator, kopyahin mo dito, kopyahin mo rin dito. So in this case, gawin natin dito. Kung nakikita ko, ganyan, parang ang dali-dali na, di ba? So, separate natin. 1 plus x squared dx over the denominator. Ito ha, parang ito na ngayon, dito na tayo. X plus 1 plus x squared minus x squared dx all over, ito, dito na tayo ngayon. X 1 plus x squared. At tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng result. Ito ngayon, magka-cancel out ito. Diba? Ito. Cancel out. Saka ito. So, what remains is ito dx na lang. Dx over x. Oh, ln x na yan. Diba? Sa formula natin. Ito naman, x dx over 1 plus x squared. Now, pag ito yung u natin, we take the derivative of this. The derivative of this is only 2x dx. Dito naman, x dx lang. Kulang lang tayo ng number na 2. So, we balance it with 2, na-conform na siya. Therefore, kuha na natin yung answer. ln x minus 1 half ln of 1 plus x squared. Let's see. Ito na, pwede mo na itong gawin, di ba? Yung itong 1 half, this is power of 1 half. Pwede mo i-simplify, lagay mo yan sa taas. Okay? Halimbawa, ganito na lang. ln x minus ln of 1 plus x squared raised to 1 half plus c. Alam natin yung 1 half is equal to the radical sign, di ba? ln x minus ln of square root of 1 plus x squared plus c. So, siguro ko pwede na. Pero dito pa lang, pwede na yung answer mo, ha? Kung gusto mo magpasikat, pwede pa dito yung answer. So, parang observe nyo yung mga problems. Parang nira-round tayo from yung algebra, ano pa, yung trigonometry, yung logarithm, mga ganon. May division na tayo. So, tandaan yung mga technique kasi nga, kung ako sa'yo, ulitin ko yung mga problems na sinod ko at pag-aralan nyo ng mabuti yung mga techniques. And then, kasi later on, ma-apply nyo yan sa pag-solve ng integral. So, tingnan natin yung last na problem, yung involving identities. Ito, ang ganda nito. Kung alam mo yung identities, sabi mo, ay nako, solve na kagad yan. Lalagyan ko na lang ng answer. Diba? Kung if we choose this to be our u, ito yung du, ano yung u? 1 plus sine squared theta. Ano yung derivative of this? This is 0. While this one, bababa yung 2, diba? 2 sine theta un du. That's the derivative of the angle, which is of the cosine of the subsine, which is cosine theta. Then multiplies by the derivative of the angle, which is d theta. Pag analyze mo dito, ano to? Oh. Dito sa, di ba, yung diniscuss ko noon, ayan, no?
Ito, sine of 2 theta is equal to 2 sine theta cosine theta. Okay, paano palaki natin? Pwede ba yung lumba? Lalaki pa ba ito? Ito, sine of 2 theta is 2 sine theta cosine theta. Ito yung single angle, ito yung double angle. Nabalik tayo doon. Ito. 2 sin theta cosine theta, yung equivalent daw niya is ito, di ba, is sine of 2 theta dt. Pag tiningnan nyo ito sa ito, pareho, di ba? Pareho. Therefore, nasa format na siya, so yung answer ka na agad, ln of 1 plus sine squared theta plus. Wala tayong ginawa dito, di ba? Tiningnan lang natin kung medyo magaling na kayo sa calculus, sa trigonometry, isang tingin na lang dyan, alam nyo na solution na lang. Solution na pala siya. Wala na kayong gagawin kundi answer directly. Okay, this is this will end my video for logarithm